Nasa linya na po natin si Department of Public Works Secretary Vince Dizon. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Happy New Year po. Happy New Year! Ang tagal mong hindi nasagot ha. Akala ko nasabi ko hindi na sumasagot sa... Medyo nagkasakit po tayo ng bakasyon saka wala tayo sa bansa. Pasensya na po. Oo nga eh. Mukhang nakita ka sa ka ba ng bakasyon? Sa France? Oo, yung aking pong kasing brother-in-law ang ambassador natin doon. Kaya buong pamilya po kasama ng ating nanay na medyo may edad na rin. So, tama yan. Kaya masyadong magamig, kaya nagkasakit po doon. Pero kailangan mo rin talagang mag-break. Kaya maraming natuwa nung ikaw ay nagpahinga kahit papano. Ngayon sabak na naman. Sir Alvin, time with family nga. Ngayon sabak na naman sa trabaho. Mangamusta muna kami. Ang daming kailangan kumustahin. Unahin natin yung Cabral Files. Kumusta yung Cabral Files? Opo, kagaya po nung sinabi ko nga po nung aking press conference nung kababalik natin sa trabaho. Ito po, nung December 22 pa lang, ilang araw makatapos nga pong sumakabilang buhay si former Undersecretary Cabral, nakatanggap po tayo ng subpoena galing sa Ombudsman para sa, hindi lang sa mga physical na dokumento ni Undersecretary Cabral, kundi pati yung kanyang mga computer. Ito po ay tinurn over po natin December 23 ng umaga. So ngayon po, sabi nga po ni Ombudsman Boying Remulla, ito po ay subject na ng kanilang ongoing investigation. Kaya po ang kustodiya nito ay nasa kanila na. So ang decision po kung anong gagawin dito, nasa kamay na po ng Ombudsman. Kaya kami lang po ay nagko-cooperate po sa Ombudsman at sa mga susunod na araw po ata, pagkakaroon po kami ng meeting para, kasi ang gusto po nilang gawin na unang-unang gawin yung forensic investigation, yung computer ni former Undersecretary Cabral. So, yun po ang pag-uusapan namin gagawin. Pero ang kustodiya po nito nasa kanila na. Opo, pero sa palagay po ninyo, may value pa naman itong Cabral Files, although mahihirapan tayo sa kailangan mag-i-authenticate yun at sasabihin niya, oo, akong gumawa niyan. Wala na, patay na po siya. Opo, pero at the same time, dahil nga po yung hindi lang po mga hard copy ang nasa kanya, nasa Ombudsman ngayon, pati yung computer mismo. So, kung yun po ay dadaan sa forensic investigation ng cybercrime ng PNP, magagaman po natin kung ano ang nangyari sa mga files na yun. Kasi ang importante, magaman ng Ombudsman kung meron bang nagawang mga pagbabago dito sa files na to nitong nakaraang mga buwan. Gagong-gago na nung panahon na sumabog na nga itong issue ng flood control scandal. So may value pa rin siya. May value pa rin. Yung, kahit patay na si Cabral, yung file, meron pa rin. Siyempre po, hindi naman po isusupina yan ng Ombudsman kung wala yung value. Okay, kaya lang, siyempre, kung ako depensa, tinakusan ako dyan, ang susunod kong gagawin, authenticate nyo yan. Pwede bang tinamper yan? Alam mo yun, yung mga lulusot yung kung sino inakusahan. Yung tampering po, ang kailangan, mapatunayan kung ito ba ay Yun po ang important na po, forensic investigation ang gagawin ng Ombudsman. Yun po ang sinabi sa akin nung nagkausap po kami nitong mga nakaraang araw. Naku, ang nangyari sa signal ni Secretary. Sec! Ay, sorry po. Nawaga po ata. Mobile ka ba? Sec! Naririnig niyo po ako? Naririnig kita. Kaya lang paputol-putol eh. Sec! Nangyari. Naku, nawalan. Balikan natin, tawagan niyo ulit ha. Target po ng DPWH na tapusin ang konstruksyon ng mga ospital na matagal nang naantala ang pagpapatayo. Kabilang dito ang 13 palapag na bagong hemodialysis center ng National Kidney and Transplant Institute. Dismayado naman ang DPWH na umabot pa na 10 taon bago matapos ang itinatayong bagong gusali ng Philippine Children's Medical Center. Naniniwala si DPWH Secretary Vince Dizon na mabagal ang pagpapatayo ng ospital dahil hindi maayos ang paggamit ng pondo ng proyekto. Bukod sa mga ospital sa Metro Manila, bibilisan din ang pagkukumpuni at pagtatayo ng mga ospital sa probinsya sa mga susunod na taon. Tama yan, dapat yung focus, mga ospital din. Andiyan na ba? Line 5 na putol. Sek! Sorry po.
Oo, Sorry po, okay. Alvin. Sige, Sek, pihit muna tayo sa ospital. Katatapos lang, binasa ko yung news item sa ospital. Opo. Ilang ospital ang kaya ipatayo ng DPWH for 2026? Opo, unang-una po, no, meron po kasing apat na tinatawag nilang legacy hospitals na inutos na ipatayo ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Ito po ay yung sa National Kidney at Transplant Institute, sa NKTI. Alam niyo naman hon, kailangan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga may sakit sa bato, yung dialysis, critical po yan. No? So, nagpapatayo po tayo dyan. Ikalawa po, yung pong sa Philippine Children's Medical Center, dahil po napakaluma at napakaliit na po ng ating current hospital para sa ating sa mga bata. No? Ikatlo, ito pong sa ito pong sa pinapatayong Philippine Cancer Center, no, malapit sa East Avenue Medical Center. At ikatlo po yung pagpapa-expand po ng PGH, no. At meron pa pong mga iba sa ibang lugar sa bansa, no. Critical po ito kasi first time po talagang gagawa ng major expansion ng ating mga specialized legacy hospital. Since ito po ay tinayo nung panahon po nung ama ni Pangulong Bongbong Marcos, no. So, kailangan po talaga matapos ang lahat ng ito by 2028. So, kailangan po paspasan natin yan, Alvin. Ilan yun? Ilan So, lahat-lahat? Apat po sa Metro Manila, tapos meron din pong mga iba pa sa ibang parte ng bansa na Ayun. itatayo. At least may pangako tutukan nyo, Sek, kasi ito yung gusto din ng presidente na may makita namang legacy during his term na major Tama project po. naman. Tama po. Tsaka alam mo, ang problema po kasi dito sa mga nakaraan, no, hindi lang sa ospital to, Alvin, no, pati sa iba't iba pang mga pasilidad natin, tingi-tingi ang pagpopondo. No? Dahil nga, alam naman natin, no, dekada nang nangyayari yan, tingi-tingi dahil merong ibang mga pinopondohan na hindi naman talaga tao ang ang objective, no, yung tulong sa mga kababayan natin, no. Ang objective niyan ibang bagay. No? Alam na natin yon. Pero dahil nga tingi-tingi po ang pagpopondo, hindi po natatapos. No? Kapag halimbawa, yung mga ibang mga tulong ginagawa sa mga ospital, inaabot ng 10 years, may inaabot, mahigit pa dyan. So ang sabi po ng Pangulo, ang kabigin-biginan po niya, itong nakaraang linggo, nung pumasok po ang bagong taon, itodo na natin ang pagpopondo at siguraduhin natin matapos na sa lalong madaling panahon itong mga facilities na ito. Okay, So sige. yun po ang gagawin natin. Okay, sige. May 7 minutes pa ako bago yung flight mo. Yung anong latest sa EDSA rehab? Bigyan mo naman kami ng bago dyan. Anong latest instruction? Ito po, no, medyo ahead of schedule po tayo ng konti, no. Unang-una na naabot natin yung deadline natin na matapos natin yung pinaka-inner lane para pagdating ng January 5 last week, normal na yung operations ng ating busway. So, awa po ng Diyos sa tulong ng ating mga kasamahan sa DPWH, nagawa po natin yan. Ngayon po, ang focus natin ngayon is matapos na natin talaga to dun sa deadline natin ng bago magtag-ulan ulit. No? Kasi yung phase 1, at least hanggang Orense, no? Kailangan matapos natin. Pero dito sa nakikita natin ngayon, nag-inspect tayo nung nakaraang mga araw, mukhang slightly ahead of schedule tayo. So, kailangan nga talaga, kasi iba ng klima ngayon, Alvin, nung weekend, na-force tayong hindi muna magtrabaho dahil ulan po ng ulan, no? So, kailangan talaga bago pumasok ulit ang tag-ulan, matapos na natin at least hanggang Oriente. Or kung kakayanin, kung advance tayo ng konti, baka kahit lampas ng Guadalupe, matapos natin. So Hanggang Boni. Ano yung latest timetable natin? Kasi siyempre nagdudulot ng traffic, kaya gusto alam ng tao na ito na pala yung susunod, kami na pala kasi nasa south lahat ngayon Kami sa north mukhang ligtas pa kami sa Carmageddon. Pero ano Right latest? now, ang schedule po natin hanggang Orense, hanggang bago mag-Guadalupe. Pero kung makakaano tayo, makakain tayo dun sa original na schedule, ibig sabihin, mas maaga tayong matatapos, pwede pa nating i-extend. Hopefully, lampas ng Guadalupe, baka hanggang Boni. No? So, yun ang pero ang problema kasi kapag nag-uulan na,
kailangan huminto muna tayo. Kasi hindi naman tayo pwedeng magtuloy-tuloy kahit na umuulan na. Opo. Pati po ba yung mga tulay? Naalala ko dati maraming tulay sa Metro Manila ang kailangan na talagang ayusin. For 2026 ba wala nang atrasan? Kailangan, yung Guadalupe halimbawa, Diyos ko po, pagka ano yan, traffic yan. Guadalupe po, ang gagawin natin, ang kabilin-bilin ng Pangulo dyan, hindi tayo pwedeng gumawa sa Guadalupe at magsara ng lane sa Guadalupe kung hindi tapos ang detour bridges. So meron tayong gagawing 2 detour bridges ngayong 2026, southbound at northbound. Sisimulan na po natin yung detour bridges ngayong January at February. Okay. Ano pang tulay ang kailangang, yung sa Magallanes, ba kailangan na rin-ayusin yun? Yung overpass po sa Magallanes, pinag-aaralan po natin na mukhang kailangan na rin nating ayusin yung pavement diyan sa Magallanes kasi marami na ring lubak-lubak. So mukhang isasabay na rin natin yan dito sa ginagawa nating EDSA rehabilitation. Naku, Diyos ko po, Lord, sang katerba traffic ang dulot niyan, Secretary, kung sabay yung Magallanes. Pero Alvin, ang kailangan gawin natin dito, kung ano ang ginagawa natin sa rehab. Ang trabaho natin sa gabi, madaling araw lang, tapos pagdating ng alas 5, bukas na ulit ng buo. Kagaya ng ginagawa natin ngayon sa EDSA. Pero Pagdating ng alas 5, bukas na lahat. Oo, pero gagawin yan this year. Oo, tingin ko kailangan na rin gawin yan this year. Oo nga, sa bagay. Kailangan lang natin ang gawing... Kasi kung di natin gagawin, masisira at masisira na ganyan. Tuloy-tuloy na yan. Hindi, mahirap naman yun. Kailangan naman, umaksyon naman tayo at ayusin na natin itong mga matatagal nang hindi inaayos na mga kalye natin. Hindi lang EDSA, kundi mga kalye all over the country. Wag natin, Kasi yan talagang mga nakakaligtaan na na-neglect na yan. Wag nating antayin yung disaster na maunahan tayo ng disaster. Di ba? Tama po. So, ano yun po natin yan, no? So, kailangan po planuhin lang na mabuti, i-minimize natin ang disruption sa traffic, pero kailangan, yung mga kailangan gawin na natin. Yeah, balikan ko ng konti yung Cabral files. I don't know kung nasagot mo na, pati pala ikay inaakusahan niya na may insertion ka nung ikaw ang head ng PDA noong 2016 to 2021. Yan po ay walang katotohanan. Wala pong insertion dyan. Yan po ay transparent, corporate budget po yan. Wala pong ganyan. So, yun na lang po ang masasabi ko doon. Hindi, pero bakit ganon, Secretary? Hindi mo ba siya kinausap? Bakit ganon? Kaliwat kanan yung akusasyon ni Leviste? Ano bang Hindi na lang ho ako magko-comment, Alvin. Bakit? Hindi na lang ho ako magko-comment kasi wala naman akong katotohanan yun. So, yun lang ho ang sasabihin. Hindi, pero ano kaya motibo niya? Hindi ko ho alam. Kasi ang sabi niya, kinuha niya yung Cabral files na may approval po ninyo. Sinagot ko na ho yan, Alvin, no? Yung pong mga allocations per district, wala po tayong issue doon. Pero yun nga pong inilabas na rin ng mga dating staff ni former Undersecretary Cabral na meron pong na unauthorized na pagkuha ng mga files sa computer. Siyempre naman po, hindi ako magbibigay ng authority sa ganun. Sinabi ko na rin yun nung December pa, no, kahit nung Kapaskuhan. So may pakiusap ba kayo kay Congressman Leviste? Hindi na ho ako magko-comment, Alvin. Bakit nga? Diyan, at ako magfo-focus na lang ho ako sa trabaho. Anyway, nasagot na naman po yan. Okay, sige. Dihayaan natin, Thank you, Sec. Maraming salamat. Salamat po. Abuhay ka. Thank you po. Thank you po, Alvin. Thank you.